Kuya Chenfeng, tulungan mo nga akong kunin ito. Zixu. Ang paa mo. Nakatapak ng kayamanan. Nakipagsosyo ako kay pinsan para magtayo ng manukan. Kayod kalabaw ako mula umaga hanggang gabi. Habang si pinsan naman ay puro sugal at inom araw-araw. Tuwing tatanungin ko ang parte ko, lagi lang tinatapik ni pinsan ang balikat ko. Anong minamadali mo? Magkapatid tayo, wala nang ikaw at ako. Kung susundin ko ang paraan sa aklat na ito, para makapagpalaki ng lahi ng Phoenix, isa lang ay sapat na para makabawi ako sa buhay. Sasabihin ko ba kay pinsan? Mapagkakatiwalaan ba siya? Kuya Chenfeng, ayos ka lang ba? Anong kayamanan ang sinasabi mo? Wala ito. Isang lumang aklat lang. Tara na, magluto na tayo. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagsuporta ninyo. Kumita ng kaunti ang negosyo nating manukan. Kaya kumain at uminom kayo ng mabuti. Pinsan, salamat sa pagod mo. Ito ang sahod mo para sa buwang ito. Pinsan, usapan natin ay hati tayo sa negosyo. Anong ibig sabihin nito? Hati. Nagpapakain ka lang ng manok at nagwawalis ng tae. Sosyo na agad yun. Binigyan na nga kita ng sahod. Mabait pa ako niyan. Zhao Deong. Mula sa araw na ito, tapos na ang ugnayan natin. Huwag ka nang magalit, dahil kay Zhao Deong, hindi worth it ang taong yan. Ipapaalam ko sa kanya kung sino ang tunay na walang silbi. Damong pitong bituin. Tumutubo sa mga basang bato. Balat ng gintong kulisap. Nakadikit sa puno ng akasya. Sariwang tubig mula sa bukal ng bundok. Talaga bang ipapakain mo ito? Paano kung walang paano-paano? Hayaan mo na. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Totoo ang nakasulat sa lumang aklat na iyon. Talagang tumubo ang mga gintong balahibo. Dumating na ang pagkakataon nating umasenso. Ito ay isang tunay na gintong itlog. Yayaman na tayo. Siguradong malaking pera ang katumbas ng itlog na ito. Bago tayo kumita ng malaki rito, huwag na huwag nating ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Zhao Deong. Bukas, dadalhin ko ang mga itlog na ito sa palengke ng bayan para subukan ang swerte. Kung patuloy ba tayong aapakan ng iba, o hanggat na tayo patungo sa tagumpay, nakasalalay ang lahat sa mga itlog na ito. Binata. Iba yata ang kulay ng itlog na ito ah. Panis na ba ito? Ale. Galing po ito sa mga inahing manok na alaga sa bundok. Napakasustansya po nito. Magkano ba? 10 ang isa. 10. Nangho-hold up ka ba? Boss. Anong klaseng itlog ito? Itlog ito ng ligaw na manok na pinalaki sa bahay. Pwede ko bang tingnan ang isa? ₱10 ang isa, HMM. Naloko kayo.
O sabihin na nating, hindi nyo alam ang tunay na halaga nito. Anong ibig mong sabihin? 40 piso ang isa. Kukunin ko na ang 5 ito. 40 piso ang isa. Oo. Kung ang lasa at sustansya nito ay gaya ng inaasahan ko, higit pa rito ang magiging halaga nito. Ako si Suching. Kapag mayroon ka pang ganitong mga itlog, tawagan mo agad ako. Kukunin ko lahat kahit gaano pa karami. Ang hawak ko ngayon ay isang tunay na minahan ng ginto. Zixu. Nabenta na. 40 piso ang isa. May bumili ng lahat. 40 ang isa. 5 itlog lang, kumita na tayo ng 200. Nagtagumpay tayo. Isang manok. Kumikita ng 40 sa isang araw. Paano kung 10 manok? Paano kung 100 manok? Saan naman tayo kukuha ng pambili ng ganyang karaming sisiw? Kapag marami na, mas malaki rin ang magiging pansin sa atin. Gagamitin natin itong 200 bilang puhunan. Magpalaki tayo ng palihim. Kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, magtatayo tayo ng isang tunay na manukan. Pinsan, mukhang nakapulot ka ng pera ah. Abot tenga ang ngiti mo. Nagpunta ka sa bayan para magbenta ng itlog. Sinasabi ko sa iyo, ang negosyo ng manukan, huwag mo ng pangaripang hawakan pa. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Walang pakialaman. Zhao Deong, akala mo ba ay naisuko mo na ako sa pader, pero hindi mo alam. Ito na ang simula ng bago kong buhay. Ngayon, mukha ka na talagang bihasang magsasaka. Hindi lang sila ang gagawin ko, na maging kasing galing ni Jinbao, kundi hihijitan pa natin si Jinbao, Zixu. May paraan na ako. Isang espesyal na tindahan. Hindi ako naniniwala na ikaw, Chen Feng, ay makakaangat sa langit. Mr. Chen, ako si Suching. Napakaganda ng kalidad ng mga itlog mo. Ayon sa pagsusuri ng chef, ito ay may pinakamataas na kalidad. Handa na akong pumirma sa iyo ng isang pangmatagalang kontrata sa supply. Kukunin ko lahat kahit gaano pa karami. Magpapadala muna ako ng 10,000 piso bilang paunang bayad. Sige, salamat po, Boss Su. Zixu, tingnan mo dali, dumating na ang pera. Napakasaya naman. Pupunta na ako para pakainin si Jinbao. Diyos ko! Anong nangyari kay Jinbao? Si Zhao Deong ang may gawa nito. May pag-asa pa. Zixu, bigyan mo si Jinbao ng maligamgam na tubig. Huwag mong hayaang tuluyang makatulog iyan. Pinsan, bakit parang nagmamadali ka yata? Patay na ba yung manok na nangingitlog ng ginto? Nagmamadali ka bang bigyan ito ng marangyang libing? Anong tinitingin-tingin mo? Damo ng hamog sa umaga. Nasaan ka na ba talaga? Jinbao.
Jinbao, gumising ka. Chen Feng, bumalik ka na bilis. Buisit. Hindi ko mahanap. Chen Feng, bumalik ka na agad, ngayon din. Zixu, nakuha ko na. Lalaban ka sa akin, masyado ka pang hilaw. Hindi siya pwedeng mamatay. Wala na itong silbi. Ginawa na natin ang lahat, isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang sana. Chen Feng, makinig ka. Tumayo na siya. Tumayo na siya. Jinbao, buhay ka pa. Zhao Deong, simula sa araw na ito, hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Siya. Parang tumubo na naman ang isa. Patay na ang manok. Gusto mong magmakaawa na isama kitang muli. Huli na ang lahat. Itinago ko ito. Pwedeng suriin ito sa presinto. Pagsira sa mga ari-ari ang may kontrata. Hindi ko alam kung ilang araw kang makukulong. Ito na ang huling beses. Kapag naulit pa ito, sa korte na tayo magkita. Pupuntahan mo si Zhao Deong ng ganyan. Magagawa kaya niya. Pero kailangan nating maging mas mabilis bago siya makabawi. Maging 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sabi sa lumang aklat, dugo ang mitya. Ako na ang unang aatake. Zhao Deong, akala mo ba sinira mo na ang pag-asa ko? Pero nagkakamali ka. Binuksan mo para sa akin ang pinto ng impyerno. At ipinakita mo rin sa akin ang shortcut patungo sa langit. Posible kaya? Nagkakamali ka ng iniisip. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay na tayo. Ito na yun. Simula sa araw na ito, dito na ang ating minahan ng ginto. Ang plano para sa promosyon sa mga partner na hotel. Handa na ang lahat. Kailan may hahatid ang unang batch? Pagkaraan ng 3 araw, magpapadala ako ng 100 piraso doon. Zixu, 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw ay makakaya na nating magbigay ng 100 gintong itlog. 5 manok lang. Sa 3 araw, 15 itlog lang yun. Paano magiging 100? Masyado ka namang mayabang. Maniniwala pa ba sa atin si Boss Su? Hindi ako pwedeng mabaygo. Baliw ka na ba? Hindi kakayanin ng katawan mo yan. Ang yaman ay nakukuha sa panganib. 3 araw. Ito lang ang tanging paraan. Bukas na ang huling araw. Talaga bang makakapangitlog sila? Siguradong makakaya nila. Itlog na may 2 pula. Ang isang itlog na may 2 pula ay katumbas ng 2. Ang target natin ay hindi 100 itlog, kundi ang halaga ng 100 pula ng itlog. Kukuha pa ako ng kaunting licorice. Kuya Chen Feng, 2 araw ka nang hindi natutulog. Hindi kakayanin ng katawan mo ang ganyan. Pagdating ng umaga, panalo na tayo. Bilis. 35、42、60。 50 itlog na may 2 pula, katumbas ng 100 pula ng itlog. Dagdag pa ang ganitong karaming itlog na may 1 pula. Nagawa natin. Tayo na. Punta tayo sa lungsod. Pinsan, bakit hindi mo ako isinama sa magandang pagkakataon na yumaman? Tumabi ka.
Iwan mo ang kalahati. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis sa pintong ito. Zixu. Mauna ka na. Hindi ako aalis. Walang makakaalis ngayon. Ilabas nyo ang mga gamit. Takbo. Isang oras kayong late. Nasaan ang mga gamit? 50 itlog na may 2 pula, 20 itlog na may 1 pula, kabuuan na 120 pula ng itlog. Pero, may nangyari sa daan. 2 itlog na may 2 pula ang nabasag. May sobra pa sa aktwal na bilang ng pula ng itlog. Ibawas nyo na lang sa bayad ko ang mga nabasag. Ang pagiging tapat ay mas mahalaga kaysa sa 100 pula ng itlog. Sumunod kayo sa akin. 王储，我带了个宝贝给你看。 Anong klaseng itlog ito? Sariwa at malinamnam. Walang kahit anong lanza. Isang kayamanan. Tunay na kayamanan. Boss Su, kukunin ko na ang lahat ng ito. Eksklusibong supply para sa 1 taon. Magbibigay kami ng 200,000 down payment para matulungan kang palawakin ang negosyo. 200,000. Nandyan ang pera. Ngayon, sumama ka sa akin sa doktor. Ang braso mo, ang tunay na puhunan para mangitlog ng ginto. Walang kwenta ang nakawin ang mga itlog. Ang gusto ko ay ang manok na nangingitlog ng ginto. Hindi. Ang gusto ko ay ang libro na nagpapangitlog ng ginto sa manok. Magpahinga ka ng 1 buwan. Hindi nagmamadali ang supply. Ayusin mo muna ang pundasyon ng farm. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng 1 buwan, hindi mauubusan ng itlog ng gintong pakpak na manok ang hotel. 200,000 yayaman na tayo. Ito ang pundasyon. Bumalik tayo para magkabit ng malaking pinto at kandado. Patibayin ang kulungan ng manok. Bumili pa tayo ng 500 pinakamagandang sisiw. Kung gagawin natin ito, gawin nating malaki. Bukas na bukas, simulan na ang trabaho. Ngayon, hindi ka na makakapag-abala. Noong bata pa tayo, ang mga kayamanan mo ay nakatago sa lihim na taguan sa ilalim ng kama. Sigurado akong nandoon din ang libro. Basta mahanap ko ang librong iyon. Sa akin na ang sikreto ng mga itlog. Tingnan natin kung sino pa ang makakapigil sa akin. Hukayin ng mas malalim ang pundasyon. Ito ang unang linya ng depensa. Kung hindi ko makukuha, huwag mo ring asahang magiging payapa ka. Zhao Deong. Ano ba ang gusto niyang gawin? Gusto niyang nakawin ang libro. Buisit. Anong klaseng sirang kandado ang ipinalit mo? Magtago ka na. Makatakas man ang monghe, hindi ang templo. Kung susubukan niya ulit, hindi na magiging ganoon kadali.
Kung nakapasok si Zhao Deong kagabi, mag-report na tayo sa pulisya. Walang silbi yan. Hanggang pangaral lang ang mga pulis. Para harapin ang mga walang hiya. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa pinto. Bigyan mo siya ng pangalan.